Hello, mula dito sa Canada. Ngayon ay magbabalot tayo or mag-i-empake tayo ng balikbayan box at ikukwento ko sa inyo kung ano nga ba yung mga kwento sa likod ng mga balikbayan box na ipinapadala ng mga nasa abroad. Ito po ay totoo, true, as in talagang nangyayari. Hindi lang sa akin, sa mga kakilala ko, at sa lahat ng mga nasa abroad. Kasi alam na alam ko yan kasi ilang taon na ba ako nagpapadala. Tapos ganun din ng mga kapatid ko, yung kung paano ko iniipon yung mga pinapadala ko sa kahon, ganun din yung mga kapatid ko, tsaka yung mga kakilala ko. Tapos, malalaman mo riyan pag nag-grocery tayo mga kabayan. Alam na alam ko yung mga istante na kung saan pipilahan ng mga Pilipino pag sale kasi alam ko, yun ang ipapadala nila sa Pilipinas pag nagpabalik-buying box sila. Magkukwentuhan tayo habang inaayos ko yung balikbayan box ng aking nanay at saka yung isang balikbayan box para sa mga pinsan ko, which is pangalawang taon ko nang gagawin ito. Parang ano ko na lang, parang kumbaga sa give back to the community or tinatawag nating as a Christian, parang I am so lucky po na hindi man ako mayaman pero may maganda kaming trabaho mag-asawa, maayos ang pamilya ko, walang may sakit sa amin na grabe. Kumbaga para sa akin blessing na yun at para ma-share ko yung blessing ko, ito nga, pangalawang taon na to, ginawa ko ng mapadalhan ko ng isang balikbayan box yung mga pinsan ko sa Pilipinas kasi yung nanay ko pinapadalhan ko rin siya pero hindi naman niya mauubos kung 2 box. So sabi ko sa kanya, Nay, isang kahon na lang ipapadala ko sa iyo, ibibigay ko na sa mga pinsan ko yung isang kahon, sabi ko. So pinaghahandaan ko talaga yan. Tapos pag nag-grocery tayo mga kabayan, which is my most favorite activity, di ba? At yun din ang gustong-gusto niyo pinapanood. Yung mga sale ho, inaabangan ko palagi yan, lalong-lalo sa kape. Ganun din ho mga Pilipino. Kung meron ho akong isang video sa pagbablog na kung saan kausap ko yung Pilipino na mas matanda sa akin, tawag ko nga sa kanya, Nay noon Nanay ang tawag ko sa kanya nung na-meet ko siya sa grocery lang. Nung nag-grocery ako, doon ko pa lang siya na-meet. So, nakita ko, nag-ano din siya ng kape. Tapos napag-usapan namin, ay mura to, ganyan. Tapos ipapadala niyo na, parang ganon. Tapos, yun nga, kaya sila naggaganon. Naghahanap din sila ng ipapadala sa balikbayan box nila na kung saan mura. So, nag-aabang sila ng mga sale. So, maraming mga ganyan. Ang dami ko nang na-encounter, nakakasabay ko. Usually, nag-aagawan kami sa mga sale ng kape. Yan ang number 1, kape. Tapos, pangalawa, yung mga sabon. Kung ano yung mga sale ng mga sabon. Dabian. Kung ano pang sabon, kung ano yung mura, binibili namin mga Pilipino. Toothpaste, ganyan. Yan ang mga number 1 na binibili ng mga Pilipino. Tsaka nga pala yung spam at tsaka yung mga corn beef. Pinapabalik-bayan box nila sa Pilipinas. So, kaya nga ho dito ewan ko kung magagalit yung mga kapwa Pilipino ko dito sa abroad, pero minsan dito sa Canada, medyo nagiging notorious na kami mga Pilipino pagdating sa sale. Kumbaga, nakikilala kami dahil nga sa pag-aagawan sa mga sale. So, isang sample pa ng Pilipino na kumbaga minsan nadadala din namin yung mga bawa kung saan kami bumibili. Minsan nadadala or siguro kung saan man kami nagpapadala ng kahon, medyo napapansin nila yung pagiging natin, ano bang tawag sa, parang resourceful, parang resilience. Hindi ko eksaktong masabi yung word na tamang word para i-describe ko yung mga ugali nating Pilipino. Pero definitely tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa mura, sa bargain. Kaya nga may mga tiyanggi sa atin, maraming mga tiyanggihan at saka mga palengke, di ba? Nasanay tayo sa baratan, tawaran. Kung kumbaga sa yung pinakamura, ganyan tayo mga Pilipino. Ngayon bago ko uumpisahan ng pag-iimpake ng balikbayan box mga kabayan, ito yung unang-unang sasabihin ko sa inyo na matatawa kayo. Alam nyo ba na do not overpack, charges apply. Alam nyo kung bakit nagkaroon ng do not overpack yan, charges apply? Kasi tayong mga Pilipino, usually, dito sa Canada, ewan ko lang sa ibang bansa, ako hindi ko i-deny. Nung mga bago-bago ako nagpapadala ng kahon, nagawa ko rin yon, pero sandali ko lang nagawa, siguro 1 beses, 2 beses. Tapos yung sa akin hindi naman sobrang-sobra. Pero kasama ako sa mga gumagawa noon. Di kasi yan ang balikbayan box, di ba?
halimbawa, ang bayad kasi ngayon, ano yan, pataas na ng pataas eh. Pero ang bayad ngayon, $125 yan, Canadian, equivalent ng 5,000 pesos sa pera natin. O may, a little bit more than that, pero nasa 5,000 pesos din yan, mga kabayan, ang padala. So tayong mga Pilipino, yung mga Pilipino dito, alam niyo kung anong nangyayari. Kaya nila, dati wala naman yung do not overpack charges apply na yan eh. Kaya lang nagkaroon ng ganyang kabayan kasi yung mga Pilipino dito sa Canada, kaming mga Pilipino pala, kung hindi nila kami wawarningan ng ganyan, i-overpack talaga namin yan kasi nakakaano kami, kumbaga nakikitipid-tipid, di ba? So, dapat mga kabayan, ganyan lang yan eh. Ayan, ganyan sana yan, sakto, di ba? Yan ang tamang ano yan, sukat. Ang nangyayari kaming mga Pilipino dito, kung walang warning na ganyan, na huwag kang mag-overpack, kung hindi, i-charge ka. Kasi pag lumampas ka mga kabayan, magbabayad ka pa yata ng $20 eh. Ang ibig ko sabihin ng lampas, ganito ang ginagawa namin mga Pilipino. E di, yan sana yung tamang sukat, di ba? Iaangat pa namin yan mga kabayan. Tapos, doon pa lang namin tutupiin yan. Yan, dyan. Magdadagdag ka pa ng ilang inches para lang may madagdag ka pa or may ipasok ka pang padala sa kahon. Tapos, tutupiin yan mga kabayan. Kumbaga, parang pandaraya din ng mga kabayan. Yung lalampas yan, tapos lalagyan na lang ng karton doon sa taas. So, kumbaga sa overpacking po kami. Siyempre, nahihiya sila magpahindi, kumukuha sila ng customer, di ba? Pero nung mga sumunod na buwan na, 1 taon, 2 taon, pagkatapos nun, naglagay na sila ng ganito sa mga karton nila. Do not overpack. Charges apply. So, pag nag-overpack ako ngayon, may extra charges na. Kaya yung kami mga Pilipino, dahil ayaw na namin mag-charge ng extra, this time, sinasakto na namin. Hindi na kami lumalampas doon sa sukat mga kabayan. So, ngayon, alam niyo na ang istorya ng overpack na yan, no, mga kabayan. So, umpisahan na natin ang pagkakahon. Ang unang box na lalagyan, pupunuin ko mga kabayan ay ang box ng nanay ko, ng pinakamamahal kong nanay. Nay, alam ko manunood ka, taga-subaybay ko po yun eh. I love you, Nay, ha? Ingat ka dyan palagi, alagaan mo sarili mo. Eto na yung kahon mo. So, hindi mo na kailangan maghantay na makarating dyan yung kahon para malaman mo ang laman. Dito parang sa vlog ko, nanay, malalaman mo na kung anong laman ng kahon mo. Ayan. Sa nanay ko po to, ha. So, ang unang ilalaman ko sa box na to, sa nanay ko, itong Christmas tree na to. Ayan, ang ganda, no, di ba? Meron siyang parang bamboo ho yung yung container niya. Naka-stand na po siya. Aayusin na lang ni nanay. At ang alam ko, meron na rin siyang Christmas light. Naka-attach na siya sa Christmas tree. Mga $90 siya mga kabayan. Hindi siya bababa sa 80 hanggang $90 mahigit siya mga kabayan. Canadian dollars siya na 4,000. Nasa 4,000 pesos hanggang nasa 3,500 hanggang 4,000 pesos yan mga kabayan nung hindi pa naka-sale. Ang bayad ko na lang dyan mga kabayan ay $20 or 800 pesos. Kalain nyo mga kabayan, ang mura, no? Kasi gusto ko makarating ito ng bago Pasko sa nanay ko para excited yun eh. Para may pang-display siya sa bahay namin. Para may pang-display siya sa bahay niya pala. Bahay niya pala yun, hindi pala namin bahay. Kasi may asawa na tayo, so bahay na ng nanay ko yun. So ngayon, ayan, kailangan puputulin ko ng konti yung kahon dito. Gagawin natin ng paraan para magkasya dito ng patayo. Ayan. May i-adjust natin yung yung kahon. Na-adjust ko siya. So, pwede siyang magkasya yung sukat doon. Ayun, kita nyo, pasok. So, ngayon, sayang yung space in between. So, nilagyan ko siya ng yung loob ng Christmas tree. May mga space pa siya sa loob, mga kabayan. Para ma-maximize naman natin yung bayad natin sa padala, kailangan walang space na natitira. Ayan. Nilagay ko na rin yung mga pan-display ng nanay ko sa Christmas tree niya. Ayan. Pwera lang to. Ilalagay ko na rin sana to. Kaya lang hindi to kasya mga kabayan sa dito sa kahon. Masisira. So, separate ko lang to. Ito yung inilalagay sa top ng Christmas tree. Ayan. Alam nyo ba na sale din to mga kabayan? Dati itong mga $15, mga $20 yan eh. Ganyan. Nabili ko na lang to mga kabayan. $3. Kita nyo, ang laki na natipid ko no mga kabayan. 90% off mga kabayan. Ayan. So yan, Nay, kumpleto na yung Christmas tree mo. O, dahil may space pa rin dito mga kabayan. Meron pa rin space sa taas ng mga pan-display. So may sisingit ko yung damit ng nanay ko. Ayan. Alam niyo ba mga kabayan, kita nyo, yellow tag yan. Ibig sabihin, sale na naman yan mga kabayan.
From $40 mga kabayan, naging $16 na lang. Tapos, $16 naging $10 na lang mga kabayan. 400 pesos na lang ang bili natin mga kabayan. Ayan. Eto mga kabayan, alam nyo kung saan ko nabili ito. Pangarap ng nanay ko palagi yung mga bagong carpet, yung malalapad, para daw doon sa living room ng bahay niya. Ngayon, one time, sinama ako ng anak ko doon sa sale ng meron pala dito mga kabayan na hindi madalas mangyari, bihirang-bihira lang, at actually, minsan ko lang nagawa or twice, isang beses lang, tapos hindi na naulit mga kabayan. Nakita ko itong mga carpet na to. Dito pala mga kabayan, may mga dito yung mga, alam niyo ba yung mga gumagawa ng mga Hollywood film o kaya yung mga TV shows dito sa Canada. So meron pala silang mga pag pala mga TV shows at saka mga pelikula mga kabayan, meron pala silang parang pinaka-warehouse ng mga gamit nila. Halimbawa, di ba pag nag-TV show mga kabayan, may mga, ano ba tawag doon? Di ba pag may mga TV show, kaya shooting mga kakabayan, kailangan nila ng mga props, ng mga costume, ng mga gamit sa bahay, ganyan. Yung pala mga kaibigan, halimbawa yung TV show sa studio type, so merong mga carpet na ginagamit yan tuwing shooting. Di ba minsan yung mga nagkukwento ang artista, halimbawa yung ipinapanood mo yung eksena sa living room. So bumibili pala sila ng mga ganun mga kabayan. Yung buong sofa, binibili yan ng production ng pelikula, yung mga producer, bibili sila ng mga bagong couches, mga bagong lampshade, mga carpet, pati yung mga costume mga kabayan, pati yung mga kumot, mga kama, ganyan. O kaya mga tables, gamit sa kusina, o kaya mga pan-display, o kaya mga vintage na bawa yung topic ng pelikula nila ay pang 70s or 50s, ganyan. So bibili sila ng mga costume or gamit na angkop do sa taong yon. So, ang nangyayari pala mga kababayan, pag ganun pala, doon sa mga warehouse nila, kung saan nila ini-imbak yung pagkatapos ng shooting, tapos gagamitin ulit pag nagkaroon ng shooting, o kaya i-recycle yung iba pag nagkaroon pa ng ibang pelikula. Ang nangyayari pala mga kabayan, naiipon yun, madami pala yun. Slightly used lang ng mga carpet, mga couches, may mga, mga kabayan, may mga set, ganyan, sala set. Ngayon, napansin ko, ang dami din ng carpet mga kabayan, at mura-mura. Ibinibenta pala nila yun. Pag pala gusto na nilang linisin yung bodega nila, kumbaga hindi na nila gagamitin yung mga gamit na yun, kahit na slightly used lang, ibibenta pala nila kesa itapon lang nila, ibinibenta pala nila. So ngayon, nakauna tayo mga kabayan na isama ako dun. Naku, ang lola nyo, nakita ko to, ang dami ko nabiling carpet. Alam nyo to? Ayan kita nyo yan. Asan ba yung presyo? Ayan, nakikita nyo yan? $20 na lang ang bili ko mga kabayan, $20 lang daw to. Kasi nga, na siya second hand, slightly used lang, ginagamit lang sa mga pelikula, TV show. Tapos, pag tapos na yung gamit, nakailang gamit, ibibenta nila mga kabayan. Kumbaga, pang shooting lang, hindi man talaga gamit na gamit. So, kung bibilhin ko to ngayon mga kabayan, halimbawa, bibigyan ako ng brand new nito. Dito sa mga tindahan dito, pag bumili ako, alam niyo kung magkano to mga kabayan, hindi to bababa sa $100, pataas. Ngayon, $20 lang siya mga kabayan. Matagal na ng pangarap ni nanay ko to. So, dati meron na siya Hindi ko alam kung meron na siya Tapos ngayon, nakita ko to mga kabayan, $20, sabi ko, matutuwa si nanay. Sabi ng nanay ko, malaki ba yung binili mong carpet sa akin? Sabi ng nanay ko. Oo naman nay, sabi ko, ito talaga mga kabayan, malapad na malapad. Kaya lang, hindi natin pwedeng ipadala ng ganito, hindi kasya sa kahon. So, tutupiin ko na lang mga kabayan para lang magkasya sa kahon ng nanay ko. Nay, tignan mo to ako, anong itsura Yan. Isipin nyo mga kabayan, ano lang to? 800 pesos na lang. Dati siyang hindi to bababa sa 5,000 mga kabayan pag brand new. Nabili ko na lang siya ng 800. Dekalidad yung mga kabayan. Ayan, tingnan natin kung gaano siya, kung lumang-luma na siya or hindi. At kung gaano kalaki. Ayan. O, di ba mga kabayan, ang linis pa niya. Ayan, Slightly used lang yung mga kabayan. Ayan. Ayan, kita nyo? O.
Kita nyo, ang linis pa niya mga kabayan. Ang linis niya mga kabayan, no? Tingnan nyo, kasi ginagamit lang siya sa shooting. Sa mga TV show lang. Slightly used lang siya mga kabayan, hindi siya regular na ginagamit sa bahay or ano, ayan no. Kaya nung makita ko siya mga kabayan, niyakap ko kaagad para wala nang makakuha. Ayan no. Kita nyo, ang laki no, ayan no. Lapat niya mga kabayan, ayan no. Yan na, yan. Yan, ganyan siya kalaki na, yan. Sabi ng nanay ko, malaki-malaki yan ha, sabi niya, ayan. Yan na, yan. Ayan. So, kailangan nating, ano yung mga kaibigan, itutupi ko siya ng pakwadrado para magkakasya sa kahon. Ayan, oh. Laki niya na, yo. Ayan, oh. Ayan, oh. Lapad ho niya, no? Ayan, ang haba niyan, mga kabayan. Tignan niyo, mataas pa sa akin. Tutupiin natin, mga kabayan. Kabayan, oh, ang ganda niya, ang linis niya, at ang laki. Ang lapad, oh. Akalain nyo, nakuha ko lang to ng $20 or 800 pesos sa pera natin. Ayan, mga kabayan, oh, ang ganda, no? Oh, hindi mo to mabibili ng 5,000 mga kabayan. Ayan, oh. Halos hindi siya gamit, oh. Ginagamit lang yan, mga kabayan, sa shooting at saka sa mga pelikula. Paminsan-minsan lang. Pagkatapos ng shooting, ililigpit na yan, itatago na. Ito yung mga usually yung mga pinapadala natin, hindi naman actually lahat sale. Merong mangilan-ngilan na hindi sale. Pero mura siya. Yan. Kagaya ng coffee mate na to, hindi naman siya sale. Oh, ito kape na rin. Pero, hanggat maaari, dun sa store na pinakamurang presyo, dun kami bumibili. Yan. So, ipapadala ko kay nanay ng oatmeal. Tapos, mga kape, igigitna natin sa carpet para ma-maximize yung ma-maximize yung laman ng kahon. Ayan. Para hindi mabasag din. Ayan. Mga kape, yan yung suling laman. Itong mga kape na to, mga kabayan, ito, nakasale to nung binili ko. Ano lang to, $7.50 lang, dati siyang $11. Tapos, yung iba namang pinapadala ko, karamihan free. Naalala yung sila, pag nag-grocery ako, di ba, sabi ko sa inyo, pag bumibili ka ng 300 total grocery and more, pag nakabili ka nun, may free item ka usually, di ba? So, iba-iba yun. Ito yung isa sa mga napipre ko yan, chocolate. Sipin nyo, napre ko lang to dahil nakabili ako ng 300. O, yung masarap na chocolate yan, ayan, ipapadala ko sa nanay ko. Ayan. So, ilalagay ko siya kasi yung chocolate sa atin mainit, lumalambot, minsan natutunaw. So, dodoblehin natin yung box. So, yan. Dinodoble ko yan chocolate kasi natutunaw pag hindi mo dinoble. Ito yung pinili ko na sale. Naalala nyo na bumili ako ng sale na yung salmon fillet, yung pink salmon. Yan. Na-maximize natin yung space. So, binili ko yung nanay ko ng salmon fillet. Ayan. So, 6 pala yun. Ayan. Hindi na kasya.
ay mga nalilibre kong kape. Sa mga hotel, ganyan. Yung mga nalilibre kong kape sa hotel, yung nasa mga ano, inuuwi ko yun. Hindi ko iniinom pero inuuwi ko. Mga tsaa, lahat yun, pati sugar, inuuwi ko. Tapos pag may mga hot yan, mga cup yan, mga bago. Yan, ito yung mga nakasale na binili ko mga kabayan, salmon. Yan o, yan, paborito ng nanay ko, nakasale yan, as in, may git na 60% off siya sa original price. So, ituloy na natin. So, ito yung mga t-shirt na nabili ko sa ano, nung nagbakasyon kami sa Alberta. Ito yung mga t-shirt na nabili ko na napakamura. Ayan. Alam niyo bang dating 680 pesos to mga to? Binenta nung during ano, Father's Day. Ngayon, nung pumunta kami ng Alberta, ano na, katapusan na ng June, di ba? Ang Father's Day yata, ano ba? June 12 ba or June 16? Basta nasa June yun, di ba? Ngayon, nung matapos na yung Father's Day, isinail na nila yung t-shirt. Ayan. So, dating 680, 120 pesos na lang mga kabayan. So, dating $16 mahigit, almost $17, naging ano na lang siya kabayan. Naging $3. So, 120 pesos, dating 680 pesos. Ayan. Ang ganda, no? So, ibibigay ko to dun sa alaga ng nanay ko, yung pamangkin ko. Yun ang kasama ng nanay ko sa bahay. So, ibinili ko siya ng ayan. Magaganda, no? Ayan. Kahit na pang father siya, maliit, di ba? So, ayan, ito pala. Ayan. So, ayan. Dalawang t-shirt yan. Ang ganda, no? So, ibibigay ko doon sa alaga ng nanay ko. Imagine nyo, dating 680. Ngayon, 120 na lang ang bili ko. Pag ganun mga kabayan, hindi ko maiwasan hindi bumili talaga. Parang kahit na hindi sa amin, hindi sa anak ko, hindi kasya. Iniisip ko kapag umuwi ako ng Pilipinas, si Papa sa lubong ko. Ganun ako. Nangihinayin ako na hindi ko makuha pag talagang isipin nyo mga kabayan ha. $17 halos. Tapos $3. Ang laki ng diferensya, di ba? Nakakabili ako ng wala sa oras. Kasi minsan biglang-bigla, sabi ng nanay ko, yung alaga ko walang damit, bili mo nga. Yun. So, ibibili namin. Ayan. So, isisingit ko plus yung chocolate sa kanya yun. Yung maraming chocolate kanina. Ayan. So, marapit na tayong matapos mga kabayan. Tapos, lalagay natin dito. Ayan. Yan, yung mga, ito rin, sale to. 60% off to sa original price. Yung paboritong pig salmon ng nanay ko in olive oil to. At yung mga salmon fillet in extra virgin, oh. Extra virgin olive oil pa. So, ano to, healthy para sa nanay ko. Yan, meron pa siya dito. Saan ba yun? Ano lang ba? Tatlo to ah. Ayun. Padaliin na natin mga kabayan. Ayan. Tatlo to eh. Sa kuya kayo nilagay yung dalawa. Ayan, another chocolate mga kabayan. Ayan o. So, inilipat ko na lang ng container para hindi ma-UP yung chocolate pag mainit sa Pilipinas, di ba? Na-free ko rin yan mga kabayan doon sa 300 worth of groceries na pag bumibili ako, chocolate pa uli. Hindi tayo gano'ng nagkakain yung chocolate mga kabayan, bawal sa atin. Yung to si spam, paborito ni nanay, ayan. Nakasale din, tama, nakasale din to mga kabayan, pero bahagi lang ang sale niya, mga 10% to 15% off lang siya. So, ayan. Papadala ko kay nanay yung mga bagong spam ngayon, yung may tocino flavor.
Tapos yung spam para matikman ng nanay ko. Ayan, nakasale din yan. Maple. Maple flavor. Pero bakit kailangan sale ng mga kabayan? Tapos, yung corned beef, yan. Paborito din ng nanay ko, dalawa. Tapos, yung sausage, yung Vienna sausage. So, ngayon matatapos na yung isang kahon natin. At alam nyo ba na ito ay $25 lang? Ay dating $25. Nakuha ko na lang siya ng $6. Ano siya, para siyang, hindi siya sobrang tamis eh. Bahagi lang ang tamis pagkain siya ng mga Middle Eastern. Ang sarap niya, natikman ko. So, ipapadala ko to sa nanay ko. Tapos, lalagyan ko na rin ng shampoo. Tsaka, okay. Yan, yung mga pork and beans. Yan. So, may mga pork and beans din. Ganyan lang kung ano yung mga nakasale yun ang binibili namin. Sinishampuhan pa namin. Tapos, sinisingit ko na rin yung paminsan sa may binibigyan ko ng ibang tao. Tapos, pinabibigay ko sa nanay ko. Parang pamask ko na rin. Minsan hat, minsan t-shirt, minsan ganito yung mga hat na ganyan. Yan. At, toothpaste. Yan, toothpaste ko yung Mommy Dear. Yung mga suklay-suklay na nakukuha ko sa mga hotel, oh. Nung uwi ko pa rin. Yan. So, minsan may binibigyan ko ng mga t-shirt. Yan. Parang pamasko mo sa kanila. Mga kakilala mo, kumpare mo, ganyan, yan. Ito pa yung nakakatuwa. Ito, alam niyo ba, binigay lang to free sa akin dito sa Canada. Pag bumibili ka doon sa mga Filipino store, pag naparami ng konti yung bili mo, binibigyan ka nila ng free. Binigyan pa naman ako ng mikmik ba to? Ayan, wala namang kakain sa mga anak ko. So, ipapadala ko rin sa Pilipinas, doon sa alaga ng nanay ko. Tapos, yung nanay ko, naghabilin din ng bag. Doon sa alaga niya, wala daw backpack pang-aral. Ayan. So, ayan. Chan-chan, meron ka ng bag. Ayan. So, doon sa alaga ng nanay ko, bag. Hirap po talagang sinisiksik mo, ang hirap pong magbagahe, hindi madali. Talagang hindi mo alam kung paano mo sisiksik. So, may isasara na natin yung unang kahon para sa nanay ko. Susunod doon sa mga pinsan ko naman.
nakalimutan ko, ito nga pala, baterya para sa nanay ko. Kasi alam niyo ba na na-free ko rin to sa pag-grocery ko mga kabayan. Free lang to yung sa 300 worth of groceries. Isang ganito mga kabayan, free lang sa 300 purchase. Eh, ang mahal ng mga battery, di ba? Ano pa to? Energizer, di ba? Mahal yung bateryang yan. Nandito lang natin. So, ipapadala ko na rin kay nanay. Para meron siyang baterya sa mga, ano niya, mga orasan o mga gamit niya. Yan, so, isisiksik na natin mga kaibigan. Pwede na itong isara. Ayan, pwede na tayo. Tapos na isang box. Alam niyo mga kabayan, ito yung pinakamahirap, pinaka-challenging sa pagkakahon. Yung maisiksik mo ng gusto yung mga padadala mo at hindi uumbok yung kahon mo. Ito yung pinaka-challenging mga kabayan.